Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pamamaril ang pag-rest-back ng isang ama sa anak niyang sinaktan umano sa Liga ng Basketball sa Pasig. Nang kokomprontahin na kasi niya ang mga nanakit, maging siya raw ay pinagtulungan kaya bumunot na siya ng baril. 3 ang nasugatan sa nahulikam na gulo. Tunghayan yan sa aking eksklusibong pagtutok. Makaraang malamang nasaktan sa larong basketball ang menor de edad na anak, rumesbak ang ama nito. Ang lalaking nakakulay itim na jacket sa CCTV video na ito. Palakad-lakad siya at tila nag-aabang. Ilang saglit pa, nakasalubong niya ang mga umunoy nanakit sa anak. Tinangka niyang hawakan ng isa pero mabilis na nakatakas. Hinabol niya ito ng tingin hanggang sa isa pang lalaki ang tumulak sa kanya. Nang mapaatras, sinuntok siya ng isa pang lalaki. Napaupo siya at binato ng helmet ng isa pa. Dito na bumunot ng baril ang suspect at pinagbabaril ang mga lalaki na nanakbo sa magkakaibang direksyon. Ang namaril, mabilis ding tumakas. Wala pang 24 oras, nadakip din ang suspect sa pamamaril. 3 ang nasugatan na nasa mabuti ng kalagayan. Sa tulong ng ating mga informants, yung ating mga witnesses doon na gustong masolve ang problema, nakipagtulungan sa amin, and then sa tulong din ng mga CCTV, nag-backtracking kami. Sabi ng suspect, ipinagtanggol lang niya ang kanyang anak nang magkapisikalan daw ang anak at mga kalaro sa basketball. Sumuko nila po para po wala na pong mangyaring masama po sa pamilya ko. Yun po, bilang ama, kaya po nagawa yun. Kakasuhan din daw nila ang nanakit umano sa kanyang anak. Attorney ko na lang po makakasagot po niya. Paalala ng pulisya, lalo't uso na ang mga liga. Sa ating mga players, alam po naman natin na ang basketball ay isang contact sports. So hindi po may iwasan talaga na magkabalyahan, and let's us hold our horses. Sa ating mga magulang, yung away po ng bata ay dapat hindi magiging away ng magulang. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Imbis na itapon, pinoproseso umano at pinagbumukhang bago ang mga gamit ng mantika sa isang bodega sa Isabela. Delikado po yan sa kalusugan kaya sinalakay ng pulisya. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sinalakay ng PNP CIDG warehouse na ito sa Isabela dahil sa reklamong pagbibenta umano ng recycled cooking oil. May nakapag-report sa amin na isang operation na ang mga used cooking oils na kinukuha sa iba-ibang mga popular food chains, reusable actually at hindi na-detect ng general public ang difference. Naaktuhan pa ang mismong bentahan at nakumpiska ang mga galong-galong mantikang aabot sa 3.5 million pesos ang halaga. Imbis na itapon, ay pinoproses umano ito para magmukhang bago. Instead na itapon or i-dispose, ginagawa ay nire-recycle. May mga third-party contractors kasi na nag-dispose talaga yan. Binabantayan ito ng Food and Drug Administration sa pag-aaral ng World Health Organization. Posibleng maawi sa type 2 diabetes, hepatic steatosis o liver disease at cardiovascular diseases ang pagkonsumo ng mantikang ilang beses nang nagamit. Mataas din ang tsansa magka-cancer, batay naman sa pag-aaral ng Singapore Food Agency. FDA is there for a very, very important purpose. Kailangan lahat ng ating mga ibinibenta dyan ay dapat dumaan sa kanila for inspection muna. Any violation of those regulations, we just can't imagine. There could be immediate complications, there could be long-term complications. Sinampahan ng mga suspects ng paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009, gayon din ang Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Natunugan o may nagtimbre? Yan ang iniimbestigahan ng pulisya. Matapos walang nadat ng tao sa sinalakay na Pogo Hub umano sa Makati. Iba't ibang gamit naman sa pang-i-scam ang natagpuan. Nakatutok si Salima Refran.
21 palapag ng isang gusali sa Ayala Avenue sa Makati ang pinasok ng mga otoridad. Malamig pati, malamig yung aircon. May impormasyong tuloy ang operasyon ng internet gaming licensee roon kahit sarado na dapat. Pero wala na silang dinatnang mga dayuhan. Mainit pa nga. Siguro natunugan nila. Well, ang tinitignan namin dito kasi is mga 600 pataas yung makukuha natin. Foreigners. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock. 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga to. Iimbestigahan rin ng PNP-CIDG ang posibleng leak sa operasyon. May nakita tayong memo na from somebody na may inspection yan. Kasi kung legal sila, hihintayin nila tayo. Definitely pogo ito. Pogo ito, kung hindi man ito scam hub. Ito na lamang yung inabutan ng mga otoridad dito sa 51st floor ng gusaling ito. Magulo yung mga gamit. Pero nandito pa rin yung hili-hilera ng mga computer. At sa bahaging ito ng kanilang workstation, napakarami na naman yung mga cellphone. Tila mabilis yung galaw ng mga empleyadong umalis dito dahil malamig pa yung naiwan nilang inumin. Nakakita rin ng SIM cards, OTP generators, hard drives at English scripts na ginagamit umano sa mga scam. Maraming kaming nakitang iba't ibang uri ng script na investment scam. Pag may mga OTP, it involves scamming. Usually, pag English yung mga notebook, Pinoy ang mga empleyado. Itinanggi naman ng building management na may operasyon ng POGO o IGL sa kanilang gusali. Ang alam ko, wala, none. I can vouch for it. Kasi yung mga contracts namin naman are in place. All documents are in orders. Ilang palapag ang agad isinara ng Makati Business Permits and Licensing Office o BPLO dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Isa namang Chinese na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 sa Porac at Sun Valley sa Clark, Pampanga ang pumasok sa gusali at nagpapaaresto sa mga otoridad. What are you? Pogo. Sumuko na siya at gusto niya ipa-deport na raw siya sa China. Nasa kustudiya na siya ngayon ng PAOK at isa sa ilalim sa investigasyon. 7 Indonesian Pogo workers naman ang sumuko ngayong hapon at isa sa ilalim rin sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafa, nakatutok, 24 oras. Danger level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit hindi pa opisyal na tag-init. Ayon po sa isang eksperto, iba na ang init ngayon kumpara sa naunang panahon dahil sa climate change. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa nagyayalong baong tubig ng isang delivery rider, babalot ko lang siya ng tela, hanggang sa komportabling damit at dalang payo ng isang estudyante, para hindi rin po ako mapahamak, 'di ba? May banta ng heat stroke. At binagong oras ng ehersisyo ng isang fitness enthusiast, earlier na mga 8, 7:30 para hindi masyadong mainit. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy ngayong mataas ng heat index o damang init kahit hindi pa opisyal na panahon ng tag-init. Ngayong araw nga umabot sa danger level ang 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at 42 degrees Celsius sa Tacloban, Leyte. Sa Pangasinan, kung saan ilang araw ng mataas ang damang init, nag-aalala na ang mga may palaisdaan sa kanilang alaga. Walang ho ng oxygen yung tubig kaya sa ibabaw na sila humihinga. Of course, mamamatay sila. Oo. Pinag-iingat rin ang mga manukan ng kanilang Municipal Veterinary Office. May mga suspendido ring face-to-face classes tulad sa Bacolod at ibang lugar sa Negros Occidental. Habang nirekomenda naman ng DepEd Western Visayas ang paglalagay ng 2 electric fan at hydration station kada classroom. Mas frequent na yung pagtaas nito and tumataas po yung likelihood ng pagkakaroon ng heat cramps or heat exhaustion, lalong-lalo na po sa mga bata or sa mga may edad na. Ayon sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology, dahil sa climate change, iba na ang init ngayon kumpara noon. Ito yung pagbabago ng klima dahil sa mga pag-release natin ng greenhouse gases. So kung i-compare natin siguro nung kabataan pa ng mga magulang natin compared sa ngayon, mas mainit na talaga siya in general. Sa buong mundo yan, bagamat may mga lugar na mas ramdam ang init. Sa Metro Manila, mas madami din yung urban spaces. So, semento, essentially. So, nag-absorb siya ng init. No? And then, later on, during the day, nag-release din siya ng init.
No? So kaya mas lalong nagpapainit. Para maiwasan ang masamang epekto ng labis na init, iwasan ang sun exposure sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng preskong pananamit at dapat laging maging hydrated. Bahagyang bumaba naman ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig sa Metro Manila. Nauna nang sinabi ng MWSS na wala silang nakikitang magiging water shortage. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Handa ang Pilipinas na salagin ang anumang iligal na hakbang ng China ayon sa Defense Department. Sa gitna yan ng pangambang ilalagay ng China sa Air Defense Identification Zone ang airspace sa West Philippine Sea. Nakatutok si Chino Gaston. Nitong Pebrero lang nang tinabihan ng isang Chinese military helicopter ang eroplano ng BFAR sa airspace ng Bajo de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Habang noong Agosto, nagpakawala ng flares ang mga Chinese fighter jets laban sa aircraft ng Philippine Air Force sa parehong lugar. Ilang pagkakataon yan nang tila pagpapatupad ng China ng kontrol sa himpapawid sa West Philippine Sea. Paano pa kung magtatag ang China sa West Philippine Sea ng Air Defense Identification Zone o ADIZ o lugar kung saan i-require ang lahat ng dadaang aircraft na magpakilala, magsabi ng lokasyon at magpakontrol. Ginawa na yan ng China sa mga bahagi ng East China Sea na sakop ng exclusive economic zones ng Japan at South Korea. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., illegal yan kung sakali. Kaya magpapatupad ng countermeasures ang Pilipinas at ibang mga kaalyadong bansa para kontrahin ito. Kung matuloy naman, may mga pansalag umano ang Pilipinas na hindi muna idinetalye ng National Maritime Council. Bukod pa yan sa kakayahan ng Philippine Air Force na ma-detect lahat ng eroplano sa West Philippine Sea, pwede ring magpadala ng Air Force jets doon para i-radio challenge at imbestigahan ng mga ito. That our radars are capable of detecting air and maritime movement that extends over our exclusive economic zone. Okay. It's capable also of doing the necessary, the Air Force in general, capable of doing the necessary challenges. Ayon sa isang security expert, matagal nang inaasahan ang pagtatag ng China ng ADIZ sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. It's a zone that a country would declare. It's primarily a strategic diplomatic move wherein any aircraft entering that zone has to identify itself to that country. Well, you need a lot of facilities, you need a lot of radar and monitoring system so you can monitor your airspace. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Sibak sa pwesto ang mga escort ng Bureau of Immigration na natakasan ng isang Koreano. Bistado kasi sa CCTV ang maluwag nilang pagbabantay. Bukod pa sa pagsisinungaling sa report kaugnay ng pagtakas. Nakatutok si Salima Refran. Kuha ito sa labas ng Quezon City Hall of Justice noong March 4. Magkakasunod na sumakay ng sasakyan ng Bureau of Immigration ang isang kinilalang high-profile Korean fugitive at ilang kawani ng Bureau of Immigration matapos humarap sa piskal. Sa susunod na kuha ng CCTV malapit sa isang bar sa Scout Chowatoco, makikita ng Koreano na may kausap sa cellphone at nagmamadaling tumawid saka sumakay sa isang naghihintay na van. Ayon sa BI, pinasisinungalingan ng mga video na ito ang inireport ng BI escorts ng Koreano. Allegedly, tumakas daw itong Korean fugitive na to. Gumamit daw ng palikuran. Yun ang sinulat nila sa kanilang written statement. Nagsisinungaling po itong tatlong ito. Magkakasama silang lumabas ng City Hall at nagpunta pa po sa isang bar sa Quezon City. Naghiwa-hiwalay po from there. Yung Korean national po ay tumawid ng kalsada at sumakay po sa isang getaway van. Wanted ang suspect sa Korea dahil sa large-scale fraud. Dito sa Pilipinas, nahaharap siya sa reklamong estafa. Hindi rin daw normal at wala sa protocol ang naging pagtrato ng escort sa kanilang binabantayan. Very suspicious po yung mga nangyari. Talagang makikita natin na may kakaiba doon sa sitwasyon na yon kasi wala pong posas. Hindi po naglalakad sa tabi. Parang hindi po binabantayan at very loose. Sinibak na sa pwesto ang lahat ng tatlong nagsilbing escort. Nahaharap sila sa mga kasong kriminal tulad ng infidelity in the custody of a prisoner at administrative cases.
Nagkaroon po ng internal audit lahat ng personnel na assigned po dito sa BIWF at sa mga high-risk deportation and detention cases para masigurado po natin na mga safeguards po natin ay in place already para ma-prevent ang mga future breaches. Patuloy ang manhunt operations laban sa pinatakas na Korean fugitive. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may inaasahan muling rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, base sa 4 na araw na trading hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel. Ang presyo ng kada litro ng gasolina naman, posibleng bumaba ng hanggang piso at 70 sentimo. Ganyan din sa kada litro ng kerosene. Ilan sa dahilan niyan ang pagdami ng stockpile ng langis ng Amerika, ang planong pagtataas ng output ng OPEC sa Abril at ang pagpataw ng dagdag na taripa ng Amerika sa Canada, China at Mexico. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong Biyernes at sa unang pagkakataon, walang iba kundi ang ating Ilonggo girl, Jillian Ward. Jillian! Thank you po, Miss Vicky. At maayong gabi mga palangga. Women supporting women ang mantra ni Glyza De Castro na beyond grateful sa mga ginagampan ng role para sa kababaihan. Kabilang dyan si Sangre Pirena ng Encantadia Chronicles, Sangre. Kaya naman tutok sa taping si Glyza. Makichika kay Lars Santiago. Kung girl power ang pag-uusapan, super support dyan si Glyza De Castro, lalo na ngayong Women's Month. Celebrating my femininity dahil it's been a while since na-experience ko tong ganitong event. So parang to dress up and enjoy being a woman, yung parang celebrating beauty. Natutuwa nga raw si Glyza na marami sa mga karakter na kanyang ginampanan bilang aktres ay empowered women. Kasama siyempre dito si Sangre Pirena ng Encantadia. Ilang linggo pang magte-taping si Glyza para sa Encantadia Chronicles, Sangre. Hindi lang po kami nagte-taping. So recently, nag-rehearse kami ng fight scenes. Tapos syempre hindi natatapos yung pag-workout. Of course, we need to maintain our physique. Dagdag saya at inspirasyon para kay Glyza ang pagdating sa bansa ng kanyang asawang si David Rainey. At least we get to see each other bago ang busy schedule naming dalawa kasi parehas po kaming magiging busy sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, parang bilang na-miss na rin na bumalik dito sa Philippines, parang siguro different areas naman ng Philippines yung pupuntahan namin. Biyaheng balisin na nga sila. Para po maiba. And masaya din kasi doon dahil at least may beach kami na pupuntahan. Kumbaga parang early summer getaway po namin ito. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Doble ingat ang investigasyon sa bumagsak na FA-50 fighter jet sa Bukidnon, lalo't may karga itong mga bomba at sandata. Nakatutok si Chino Gaston. Doon na ang lugar sa Mount Kalatungan sa Bukidnon kung saan bumagsak ang isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force nitong Martes. Susuriin ang natirang bahagi ng eroplano bilang bahagi ng investigasyon sa sanhi ng pagbagsak. We don't want to compromise our area. It's just like any crime scene nga, sir, diba, ng mga SOCO. They don't let people in. Baka kasi may mga magagalaw na parts na very critical for us to, for in the investigation. Bukod dyan, iniingatan din ang mga kargang bomba at sandata ng eroplano na dapat ay susuporta sa laban ng Philippine Army sa New People's Army. Pasado alas 9, Huwebes kagabi, dumating sa punerarya sa Cagayan de Oro City ang mga kaanak ng isa sa mga namatay na piloto na si First Lieutenant April John A.J. Dadulia. Kwento ng isa sa mga kapatid niya sa GMA Regional TV, malungkot sila pero nagpapakatatag para sa kapatid na pumanaw sa gitna ng pagtupad ng tungkulin. Siyempre, nag-uol kay mo may nahitabo sa ako ang igsuon pero wala man gyud may mabuhat kay mo man na ang nahitabo.
Bukas ay dadalhin ang mga labi ni Dadulya at ng kasamang pilotong si Major Jude Salangoy sa Villamor Air Base para gawaran ng military honors bago ihatid sa kani-kanilang mga probinsya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Scars of victory kung ituring ni Bianca Umali at Kelvin Miranda ang mga daplis at tama na nakukuha sa practice ng kanilang fight scenes sa Encantadia Chronicles Sangre. Ready na nga raw mag-avisala sa mga kapuso ang dalawa sa bagong generation ng Sangre. Makichika kay Nelson Canlas. Nakita na natin kung gaano kaangas ang mga magiging itsura ng mga Sangre sa Encantadia Chronicles. Ngayon naman, silipin natin ang kanilang bagsik sa pakikipaglaban. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang fight rehearsals ni Bianca Umali at Kelvin Miranda. Focused at talagang isinasapuso ang kanilang mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya talagang new level unlock para sa dalawang Sangre ang mga fight scenes. Itong ni-rehearse ko today ay mahalagang eksena. Hindi namin basta pinapabayaan, basta-basta madali lang. We make sure that everything is aligned, lalo kapag action drama yung eksena. And we do rehearse a day before. Pero kahit pa raw gaano kaensayado ang kanilang fight scenes, di pa rin mawawala ang kaunting sakitan, mga daplis ng weapons, at mga tama ng sipa. Itinuturing nilang scars of victory daw ang mga ito. Kaya ka nagte-training, kaya mo siya inuulit para maiwasan yung mga ganong pangyayari. So, kailangan mo lang talagang maging disiplinado. Matapos ang nakakapagod na pag-iensayo, rewarded si Bianca ng isang birthday treat. Dagdag daw ito sa nakaraang birthday celebration niya kung saan kasama niya ang kanyang boyfriend na si Ruru Madrid, ang close friend na si Barbie Fortesa, at ilang malalapit sa kanyang puso. It felt good that I was able to celebrate my birthday kasi hindi ko naman po talaga ginagawa yun. Pero actually si Ruru talked me into it and I'm glad he did kasi it was an event that made me remember that there are people who loves me and I know the people who I love. Actually, hindi naman ako talaga humihiling. Every birthday, palagi lang ako nagpapasalamat. Kung ano pa yung mga biyayang iparating niya, maraming salamat po. Pero wala na ako hinihiling because honestly, kontento naman po ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Doble ingat po ha sa pagbili ng mga gamot, lalo kung hindi sa otorisadong butika. Baka nakatipid ka na pero hindi naman rehistrado ang mga gamot gaya ng nabisto sa Pasay. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Matapos matanggap ang hudyat mula sa nagpanggap na buyer, agad pinasok ng CIDG Detection Special Operations Unit ang condominium unit na ito sa Pasay City. Ang kwarto, nagmisulang pharmacy dahil sa mga kakaibang gamot. Hindi pangkaraniwan na brand at may mga foreign characters pa. Hindi mo mababasa ang label. You are just taking the word of the seller for it. Na ito ay para sa ganito, ito ay para sa ganito. At ang masama nito walang validation ng ating FDA kung ito nga ay totoo ang sinasabi nila. Nagugat ang operasyon matapos isumbong sa CIDG ang di umano'y iligal na bentahan ng mga gamot na hindi mga rehistrado at hindi lang daw binibenta sa lugar ng suspect, kundi pati na rin online. At the very least, it will be placebo na wala namang epekto sa katawan or at worst, kung ito ay dangerous chemicals at tinake ng ating kababayan, delikado talaga. Napakadelikado nito. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang antibiotics, pain reliever, gamot para sa puso at maging herbal medicines. May mga nakuha rin mga imported na beauty products. Tinatangkilik daw ang mga gamot dahil hindi hamak na mas mura kung ikukumpara sa mga branded na gamot. The problem is, there's really no assurance that this medicine
will have the effect that they promise to have. Chinese, Taiwanese at Vietnamese na mga POGO worker ang kalimitang mga parokyano nito bukod pa sa ilan nating kababayan. Arestado sa operasyon ang isang Chinese. You are selling fake or unregistered medicines here in the Philippines? You sell unregistered medicines? Antibiotics, medicines? Are you selling them? No, I think not. Patuloy ang investigasyon ng CIDG-DSOU para matukoy ang posibleng kasabwat ng narestong suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit na panahon ngayong weekend sa ilang bahagi ng bansa, pero meron ding mga lugar na uulanin. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng pinakamainit sa weekend sa Dagupan, Pangasinan, Cuyo, Palawan, Iba, Zambales, Iloilo City, Cotabato City at Butuan City. Maaaring pumalo yan sa 40 hanggang 42 degrees Celsius. Malinsangan din sa Metro Manila kung saan aabot naman sa 38 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index. Samantala, nagbabalik na rin ang epekto ng shear line kaya bukod sa amihan at easterlies, magdadala rin yan ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon bukas lalo sa eastern portions. May matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Samar at Leyte Provinces at ilang bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din ang panahon sa linggo pero bahagyang babawasan ang ulan paglalim ng gabi. Sa Metro Manila, may tsansa ng thunderstorms ngayong weekend, lalo pagsapit ng hapon o gabi. Inalmahan ng isang grupo ng mga telco ang Konektadong Pinoy Bill kung saan hindi na ire-require ang prangkisa sa mga gustong maging internet provider sa bansa. Nakatutok si Oscar Oida. Pasado na sa third reading ng Senado at nasa bicameral level na ang Konektadong Pinoy Bill na naglalayong palakasin ang koneksyon sa internet sa buong bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Kabilang sa laman nito ang pagtanggal ng mga franchise requirements para dumami ang internet provider sa bansa. Ang nilalayon po nito ay mabuksan ang ating market para sa mga data, at tinatawag po natin data transmission providers, yung DTIPs. Meaning, inaalis po sana yung franchise para po sa mga data providers. Pero umaalma ang isang grupo ng mga telcos na hindi raw nakonsulta at dumaan sa butas ng karayom, magkaprangkisa lang. They went all through that process. After a few years, ito na sasabihin na okay, hindi na tayo kailangan ng franchise. Posible rin umanong magka-security issue. Yung requirement na yun, o yung safeguard na yun, napaka-critical ng telecommunications, lalo ngayon sa political environment. Mataas din umano ang mga multa sa panukala na malaking telco lang anya ang kayang magbayad. Nabanggit na yung fine niya is around 5,000 to 2 million pesos a day. Sa Bill of Rights natin, sa Constitution, yung excessive fines pinagbabawal yon. Dapat di ganun kalaki. Ubus din kaming mga maliliit. Paglilinaw ng DICT na isa sa mga lumahok sa pagdraft ng panukala, ang hindi lang ire-require na magprangkisa ay yung serbisyong limitado lang sa internet o data. Ang lifting po ng franchise are only for data providers, but not for the telcos in particular. So ito po ay naglalayon para po yung mga small players or new players na pwede po siya magbigay ng internet, ito po yung pwede na po nang walang franchise. Pero yung po mga telcos, as provided by law, doon po sa proposed bill, hindi naman po inaalis yun. Kung mag-ooperate po kayo na parang telco, meaning meron pong voice, merong ano po yung binibigay na telco, is yun po yung kailangan ng franchise. Pero pag data po siya, hindi po siya kailangan na mag-require ng franchise. Pwede rin daw tugunan ng ibang reklamo kapag inaayos na ang IRR o implementing rules and regulations ito kung maisabatas na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Bukod sa pagbida sa mga kandidato ng administrasyon, ilang issue ang idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya kanina. Kabilang ang hindi pagsuko sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo
at pahaging laban sa pananakot at maaanghang na salita. Nakatutok si Mari Zumali. Sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pili, Camarines Sur, muli niyang idiniin ang pagdepensa sa ating karapatan sa West Philippine Sea, lalo ngayong tumitindi ang mga naratibo sa pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Hindi po natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino pang dayuhan. Bukod sa kaunlaran at kapayapaan, tunay na trabaho, kabuhayan at suporta sa maliliit na mga manggagawa, magsasaka at mangingisda ang solusyong ipinapangako ng Pangulo sa mga Bicolano at sa buong sambayan ng Pilipino sa nalalabing panahon ng kanyang termino. Ang kailangan po natin para tayo'y umunlad, hindi po ang pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga mainit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng maospital noong February 14 dahil sa double pneumonia, muling narinig sa Vatican ang boses ni Pope Francis. Las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Sa audio message po ng Santo Papa na ipinarinig sa prayer service sa St. Peter's Square, nagpasalamat siya sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanya ang paggaling. Ayon sa Vatican, nananatiling stable ang kondisyon ni Pope Francis at wala pang bagong episode ng respiratory crisis. Anim na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy sa pag-iikot ang senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataforma. Nakatutok si Mari Zumali. Nag-ikot sa Northern Mindanao si Luke Espiritu kung saan dumalo siya sa forum kaugnay sa liquefied natural gas energy kasama si Leody de Guzman. Si Senador Bongo nagpaalala sa local leaders na unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa Camarines Sur, ibinida ni Ping Lacson ang mga nagawa noong siya'y senador. Si Senador Lito Lapid ide-develop daw ang turismo tulad ng ecotourism. Libreng libing sa mahihirap ang sinusulong ni Senador Amy Marcos. Inilatag ni Manny Pacquiao ang plano sa edukasyon at libreng pabahay. Pinuri ni Tito Soto ang papel ng kababaihan sa paghubog sa bansa. Si Senador Francis Tolentino idiniin ang kahalagahan ng railway system sa Bicol. Si Congressman Erwin Tulfo layon daw tugunan ang problema ng baha sa Bicol. Trabaho para sa lahat ang sinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Si Benher Abalos gusto raw ipaalis ang EVAT sa kuryente. Edukasyon at healthcare daw ang tututukan ni Makati Mayor Abby Binay. Presyo ng mga bilihin ang tinalakay ni Senador Ramon Bong Revilla. Pagiging responsable sa kalusugan ang tinalakay ni Senador Pia Cayetano. Sa Iloilo, pagpapababa sa presyo ng bilihin ang tinalakay ni Kiko Pangilinan. Reforma sa edukasyon ang sinusulong ni Bam Aquino. Ipaglalaban ni Ariel Querubin ang karapatan ng taong bayan. Tapat na paglilingkod ang binigyan diin ni Bonifacio Bosita. Kabilang ang kapayapaan at katahimikan sa advokasya ni Philip Salvador. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, napanood niyo po ba kagabi ang aking transformation bilang si Tata 2.0? Well, hindi po dyan nagtatapos ang twist sa My Ilonggo Girl. Dahil kasabay ng revenge ni Tata para sa kanyang pamilya, maguguluhan din ang kanyang puso. Kaya help me choose mga kapuso, is it Team Jampol or Team Francis? Makichika kay Lars Santiago. Matapos ang magkakasunod na paghihirap,
Hindi na magpapaapi ang ating Ilonggo girl na si Tata version 2.0. Panalo ulit sa ratings ang episode kagabi, kung saan talagang sumakses si Tata. Binigyan kasi siya ng opportunity ni Ivana para gawing head chef at business partner ng kanilang restaurant. At di lang siya nakahanap ng bagong kaibigan, nabigyan din ng bagong bahay at pangmalakasang makeover na nakakasobrang Latina. So tingnan natin kung paano ba siya magti-take revenge dun sa mga umapit talaga sa kanya. Anong gagawin niya pag nakita ulit sila ni Francis? Lalong mae-excite ang mga kapuso sa napakaraming eksenang mangyayari, kabilang ang muling paghaharap ni Tata at ni Venice. Gayun din ang pagkikita nila ni Frances. Bakit ngayon ka lang? Pero paano kung late nang marirealize ni Frances kung gaano kahalaga si Tata sa kanyang puso? At ang charm niya, di na umuubra kay Tata? Pinatayan ako ng ilaw. Sinasabi ko, okay siya, mabait siya, pero parang ang boring niya. Wow. Pero nung naka-work ko po siya, ay baliktad talaga. As in, mali yung first impression ko sa kanya. Sobrang kulit pala ni Michael, tapos madali po siyang makausap sa kahit anong bagay. Game siya sa kahit anong bagay, especially at work. Talagang binibigay niya yung best niya. I was learning throughout working with Julius how she's a woman of substance talaga. She's very diligent. And that's something very charming of her. And working with her, ang dami kong natututunan. Siguro with her experience, dinadala niya but in such a light way. Kumbaga na nandun siya para gumabay, para tumulong at hindi siya, she's very selfless. Dapat ding abangan kung anong mangyayari sa pamilya ni Venice, lalo't isang kasinungalingan na naman ang kanilang gagawin. Sino nagpaampun sa'yo? Carmen ang pangalan niya. Ikaw nawawala ko, anak. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Ipinababasura ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang petisyong naglalayong ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Git ng Solgen, defektibo at kulang sa merito ang petisyon. Ayon sa opisina, hindi nilabag ng General Appropriations Act ang konstitusyon at ang probisyon sa Universal Healthcare Act nang hindi nito bigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Git nito, hindi obligado ang Kongreso na bigyan ng pondo ang PhilHealth kada taon. Sa issue ng mga blankong pahina sa Bicameral Conference Committee Report, git ng OSG, kumpleto ang inaprobahang General Appropriations Bill ng Kongreso. Anila, wala raw basihan ang mga akusasyon na sa isang punto'y nagkaroon ng blanko ang bill. Kinakatawan ng OSG ang Kamara, Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin na respondent sa petisyon. Lumobo na sa mahigit 50,000 ang kaso ng dengue sa bansa. Ilang ospital ang inikutan ng Health Department para masigurong matutugunan ang mga pasyente. Nakatutok si Rafi Tima. Ngayong araw lang, 8 kaso na ng dengue ang naitala sa Tondo Medical Center. At bago nito, tig siya mang na-admit sa ospital nitong Martes at Miyerkules. Kaya personal na kinumusta ni Health Undersecretary Emily Perez Chong ang kahandaan ng ospital sa dengue. The dengue outbreak is recently lang naman sa Quezon City dahil naiiba na po ang panahon because of the global warming. Wala na po talagang specific month ang dengue. Sa ngayon, ayon sa DOH, mahigit 52,000 na raw ang apektado ng dengue sa buong bansa, hindi pa man tag-ulan. Pagdidiin ng Health Department, kahit wala pang 1% sa mga nagkasakit ang namatay, nakalulungkot pa rin kaya tinatarget nilang wala nang pumanaw sa sakit. Kinumusta rin ng Health Department ang kahandaan ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Tuloy nilang panawagan sa buong bansa ang paglilinis tuwing alas 4 sa mga naipong tubig na pwedeng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Sa ating sarili, sa ating lugar, sa ating bahay, kailangan po malinis. Paalala pa nito, magpa-ospital agad pag may mga paunang senyales ng dengue tulad ng lagnat, sakit ng ulo at rashes. Huwag natin paabutin dun sa mga critical signs. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, binigyang pagkilala at parangal sa kauna-unahang Babae Awards si 24 Oras anchor Miss Mel Tiangco. Dahil yan sa natatangi niyang kontribusyon sa paglikha ng pagbabago at pagiging inspirasyon sa kapwa, lalo na sa mga kababaihan. Nakatutok si Jamie Santos.
Ngayong buwan ng kababaihan, pinarangalan ng top women business leader and entrepreneurs ng Women's Business Council Philippines o Women Biz PH ang mga namumukod-tanging babae mula sa iba't ibang larangan. Sa kanilang first ever Babae Awards ngayong 2025, pinarangalan ng Community Impact Award ang multi-awarded news anchor ng GMA Integrated News at ambassador ng GMA Kapuso Foundation na si Miss Mel Tiangco. Sa kaniyang speech, hinikayat ni Tiangco ang pagbibigay pugay sa lakas, katatagan at determinasyon ng kababaihan. Inaalay din daw niya ang pagkilalang ito para sa iba pang kababaihan. I am deeply grateful that I am part of GMA Kapuso Foundation and the GMA Network, for it is there where my professional journey brought me face to face and hand in hand with our people from all walks of life, especially the women. May I share this recognition with all Filipino women who possess and practice the virtues of resilience, hard work, perseverance, and unwavering spirit. That trophy is for all of us. Iba pang pinarangalan sa Babae Awards ay sina Marife Zamora, dating Foreign Affairs Secretary Ambassador Delia Domingo Albert, at ginawara naman ng Posthumous Visionary Leader Award si Margarita Araneta Forres. Ang Women Biz PH ay binubuo ng top women business leaders and entrepreneurs ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pagtukoy sa maling impormasyon online at epekto ng boto sa estado sa buhay tulad ng kahirapan, ang ilan sa tinalakay sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series sa Pangasinan at Batangas. Nakatutok si Von Aquino. Maagang pinilahan ng mga estudyante ng Universidad de Dagupan at iba pang paaralan sa North at Central Luzon ang GMA Masterclass Election 2025 series. We want you, kayo po, the younger generation, to join our campaign for an honest and truthful election. Bigati na mga nagturo sa mga kabataan, kabilang si GMA News Online Editor-at-Large at documentarist Howie Severino at GMA Integrated News Reporter Joseph Morong. Idiniin dito na kaagapay ang media bilang tagabantay at taga-usisa, lalo ngayong eleksyon. Pero dahil nasa mga botante ang pagdedesisyon, dapat magamit nila ng tama ang impormasyong nakukuha. You have the freedom of speech, you have freedom of assembly. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology, those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Kaya iminulat sa mga dumalo ang halaga ng digital media at kung paano maging responsable online. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng impormasyon na akala mo tama pero sa totoo lang mali kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya. Bagay na mahalaga dahil online na kumukuha ng impormasyon ang marami. Ang newsroom natin is no longer defined by television screens, but by the dynamic digital ecosystem. Nagbigay inspirasyon din sa pagtitipon ng beauty queen na si Bea Gomez at ang sportscaster at analyst na si Martin Coach Hammer Antonio. Nagtanghal din sa aktibidad si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Maging sa De La Salle pa sa Batangas, itinuro ang pagtukoy sa tama at maling impormasyon online at kung paano ito lalabanan. Para pukawin pang lalo ang mga nakikinig, idiniin ang epekto ng pagboto sa maling lider sa estado ng marami tulad ng kahirapan. Kapag sawa na kayong maging mahirap, baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto ko? We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility.
Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Hindi na lang beauty queen kundi certified singer na rin si Sparkle star Michelle D dahil available na online ang kanyang debut single na Reyna. Ito rin ang first collab ng GMA Music at Star Music. Ang mensahe ng kanta sa chika ni Aubrey Carampel. Reyna is finally out. Yan ang debut single ni Sparkle beauty queen Michelle Marquez D na first collaboration din ng GMA Music at Star Music. Sa kanyang post sa Instagram, isinare ni Michelle ang story behind the song nang nilaunch niya 2 years after her reign as Miss Universe Philippines 2023. Finding everything that people call ugly in you, but it's up to you to find the beauty in that. So that's not just beauty queens, not just drag queens, but everyone that feels like they are in their own right are Reyna also. Bukod sa nakaka-LSS ang lyrics, ang kanta raw ay nagre-reflect sa kanyang life journey at tiyak daw na marami rin ang makaka-relate. Well, the song definitely fits me and my story, but a lot of people can resonate with it. Hopefully, a lot of people feel empowered, and ultimately, sana people just have a great time and enjoy, what they've accomplished and who they can be. Ipinasilip ni Michelle sa GMA Integrated News ang photo shoot and behind the scenes ng soon-to-be-released music video. Dito makikita si Michelle na full of fun and positive vibes in her platinum blonde hair. Pero hindi lang daw siya artist. Bahagi rin daw siya ng creative process sa pagbuo ng single and music video. I'm so grateful that GMA and Sparkle, of course, and ABS-CBN Music really allowed me to, share my creative inputs also, share what I know would resonate to my audience or my family, which are also my fans. It's really been a really fun creative journey kasi, I do have a lot of inputs on how I execute my vision and that creative storytelling. Kaya I'm just happy that we're all just playing on our strengths. Reyna is streaming now on all digital music platforms. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, abangan po ninyo ang matinding harapan ni Venice at Tata 2.0 sa mas pinaagang time slot ng My Ilonggo Girl. Simula sa Lunes, March 10, 9:25 PM na po yan. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po ang inyong My Ilonggo Girl, Jillian Ward, updated sa showbiz happenings. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, and Sir Emil. Thank you, Jillian. Salamat sa iyo, Jillian. Thank you, Jillian. At muli maraming salamat po sa Women Biz PH sa pagkilala niyo sa akin sa kauna-unahang Babae Award. Wow, Thank you very much. Salamat. Well deserved. Well deserved namin ang pizza. Sarap. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.